Kundi yung realidad. At ang tinutukoy na realidad dito, tulad ng Colossians chapter 2, verse 16 to 17, ay may kinalaman sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Okay? Ang sabi po, tuloy natin ang pagbasa. Ang sabi po sa verse 2, else would they not have ceased to be offered? Because the worshippers, having been once cleansed, would have had no more consciousness of sin. Sabi sa Tagalog, sa ibang paraan na hindi kaya baggan at sipaglikat sila ng paghahandog, sapagkat ang mga nagsisipagsamba yamang nilinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng buti sa mga kasalanan. Verse 3, ang sabi po ng banal na kasulatan, verse 3 and 4, ngunit sa mga haing yaon. Okay? So, tinutukoy po yung mga shadows na ito. At ang sabi po, ngunit sa mga haing yaon ginagawa ang pag-ala-ala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Okay? So, walang saysay itong shadow na ito. Makes nothing perfect. Itong shadow na ito. Sa English, ang sabi po, but in those sacrifices there is a remembrance made of sins year by year, for it is impossible that the blood, bulls, and goats should take away sin. So, tinukoy na po ng sumula ng aklat ng Hebrew na itong mga animal sacrifices na ito, yung blood ng mga animals na ito, ano sabi? Hindi makapag-aalis ng ano? Ng kasalanan. Cannot take away sin. Okay? Pero bakit ito nag-utos ng Diyos? Sapagkat ito ay ito ay sumasalamin o umaanino sa mga bagay na na tunay. Dahil ang bagay na tunay ang ating Panginoong Kristo. So ito ay lumalabas lang na ito yung paunang bayad na ginagawa nila, na kung gagawin nila, patatawarin sila sa kanilang kasalanan. Pero ito'y hindi nakapag-aalis ng ng kasalanan. Okay? Pinatatawad sila sa kasalanan kapag ginawa nila ito. Tingnan nyo, puntahan natin sa Leviticus bago natin patuloy na basahin ito. Magbasa tayo ng konti, bahagya dito sa Leviticus at makikita natin tuwing sila ay mag-aalay o magkakaloob ng mga paghahandog. Makikita po natin, simulan natin ang pagbasa sa Leviticus chapter 4, verse 20. Okay? Lagyan natin dito. Leviticus chapter 4, verse 20 ang ating basahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Gayon ang gagawin ninyo sa toro, kung paano ang ginawa niya sa torong handog dahil sa kasalanan, ay gayon gagawin niya rito at itutubo sa kanila ng saserdote at patatawarin sila. Nakita niya? Nung nag-animal sacrifice sila, pinatawad sila. Okay? Doon po sa 26. Basahin naman natin yung 26. Ganito po ang ating mababasa na nasusulat sa banal na kasulatan. Sa Leviticus chapter 4, verse 26, ang sabi po ng banal na kasulatan, at ang lahat ng mga taba niyaon ay susunugin niya sa dambana na gaya ng taba ng hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At itutubo sa kanila ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan at siya ay patatawarin. Bagong siya naman po yung ginawa ulit, animal sacrifice ulit. At nung mag-animal sacrifice sila, pinatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Sa 31,
Ganito po ang ating mababasa. At ang lahat ng mga taba niyon ay kanyang aalisin na gaya ng pag-aalis ng taba sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan at susunogin ng saserdote sa dambana na pinakamasarap na amoy sa Panginoon at itutubos sa kanya ng saserdote at siya ay patatawarin. Okay? Doon sa 35, ganun rin pong ating mababasa. 31 yan. Sunod ay 35. Okay, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. At lahat ng mga taba ay kanyang aalisin gaya ng pag-aalis ng taba ng kordero, na hain na mga handog tungkol sa kapayapaan at susunugin ng mga sacerdote sa dambana, sa ibabaw ng mga handog sa Panginoon na pinakaan sa apoy at itutubos sa kanya ng sacerdote tungkol sa kasalanan na kanyang pinagkasalanan at siya ay siya ay patatawarin. At marami pa